Pagdating ni Javier sa bahay ay nadatnan niyang nagsusulat si Mang Rigor sa desk nito habang nakasalamin. Tinawag siya nito subalit hindi man lang pinansin ni Javier ang tiyuhin dahil ayaw na niyang mag-alala pa ito sa kanya. Pero napansin ni Mang Rigor ang dumi at tumigil siya sa pagsusulat. Ano yung nasa mukha mo? Tanong ng tiyuhin. Wala. Sagot ulit ni Javier bago sinara ang pintuan niya. Tumayo si Mang Rigor at kumuha ng basahan sa lababo. Pumasok siya sa kwarto ni Javier at naabutan niyang nakaupo sa gilid ng kama si Javier. Lumapit siya sa pamangkin at naupo sa tabi nito. Eto. Pinunasan ni Mang Rigor ang nakakapit na dumi sa mukha ng pamangkin. Hindi ako tanga. Wika ni Javier. Nabigla si Mang Rigor sa sinabi ng pamangkin. Mukhang may dinaramdam itong problema, ngunit hindi niya lang ito sinasabi. Anong nangyari? Tanong pa ni Mang Rigor. Napabugan ng hangin si Javier. Gusto ko lang naman pagkatiwalaan ako ni Jericho. At para makita niya rin kung sino talaga ako. Sagot ni Javier. Isang araw, makikilala ka rin niya. Wika ni Mang Rigor. Tumingin sa kanya si Javier. Kailan? Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanya at iniisip niya lang na tanga ako. Lintaya ni Javier. Napabuntong hininga ang matandang manggagamot. Hindi lahat ay nag-iisip na ikaw ay tanga. Bagaman ganun ang pagtingin sa'yo ngayon, pero hindi ngayon ang oras para tanungin ang mga bagay na ito, Javier. Naniniwala ako na kayo ni Jericho ay nakalaan sa kadakilaan at ang tungkulin mo ay paglingkuran at protektahan siya. Mahabang lintaya ni Mang Rigor. Inabot niya ang basahan kay Javier matapos matanggal lahat ng dumi sa mukha ng pamangkin. Ang hirap, sabay iling ni Javier. Alam kong mahirap, ngunit ang Terabeda ay nasa matinding panganib. Isinalin ko na ang inscription sa Tagalog. Siya na dumurong sa aking puso ang kukumpleto sa aking trabaho. Pahayag ni Mang Rigor. Anong ibig sabihin nito? Taka ni Javier. Naaalala mo ba ang bato sa libingan? Kung paano ito kumikinang? Tanong ni Mang Rigor. Oo, wala pa ako nakitang hiyas na tulad nito. Sagot naman ni Javier. Yan ay dahil hindi ito isang hiyas. Ito ang kaluluwa ni Agassi. Pagbubulgar ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Javier. Sa tingin mo, buhay pa siya? Seryosong tanong ng binata. Ang kanyang kaluluwa? Oo, posible ito. Ngunit upang tunay na mabuhay, ang isang kaluluwa ay nangangailangan ng isang katawan. Paliwanag ni Mang Rigor na may bahid ng takot sa mukha. Kaya kung ang bato ay aalisin mula sa pagkakalagay nito, ang puso ay magiging malaya at ang kaluluwa ay hahanap ng katawan? Saad ni Javier. Yun ang kinakatakot ko. Tugon naman ng matandang manggagamot. Napalunok tuloy ng laway si Javier. Maaari ngang mamiligro ang mga mamamayan sa Terabeda kapag tuluyan ng nakalaya si Agassi at makahanap ng kanyang bagong katawan. Kaya naman, tiyak na isang matinding panganib ang kakaharapin muli ni Javier at Jericho kapag nakabalik na si Agassi sa Terabeda. Ang isa sa pinakamalakas na mangkukulam sa kanyang henerasyon noon. Napagmasdang mabuti ni Santiago kung saan lugar itinatago ni Jericho ang mga susi niya sa palasyo. Habang nagsisindi siya ng mga kandila sa kwarto ay palihim niyang sinipat ang kabinet ng prinsipe. Natuwa siya dahil ganun lang niya kasimpleng makukuha ang mga susi sa pribadong silid. Humiga na sa kama si Jericho matapos isilid ang mga susi sa kabinet na nasa tabi lang ng kanyang higaan.
Di nagtagal ay unti-unti itong dinapuan ng antok dahil sa pagod sa maghapon. Nandito lang po ako sa labas ng kwarto kung may kailangan pa po kayo, kamahalan. Wika ni Santiago. Ayos lang ako, Santiago. Tuluyan ng inanod ng antok si Jericho. Napangisi si Santiago. Matulog ka na po, kamahalan. Ani ni Santiago at lumapit siya sa cabinet. Kinuha niya ang susi at inihipan ng kandilang nasa ibabaw lang ng cabinet ni Jericho. Lumabas siyang nakangiti sa silid at pagdating niya sa tunnel ay napansin niya ang 2 gwardyang nakabantay sa labas ng libingang silid. Sinindihan kaagad ni Santiago ang isang smoke bag, sabay inihagis malapit sa mga gwardyang nagbabantay sa pintuan. Kumalat ang makapal na usok sa paanan ng mga ito hanggang sa umakyat sa kanilang katawan at malanghap ang nakakaantok na usok. Di nagtagal, sabay na bumagsak ang 2 gwardya at pasipol-sipol lang na lumapit si Santiago sa pinto. Binuksan niya ang silid sa maingat na pumasok sa loob. Gamit ang sulo, sinindihan niya ang nakasabit na kahoy sa pader, dahilan para mabilis na kumalat ang liwanag sa buong paligid. At dito tumambad na kay Santiago ang badha-badhang mga alahas at ginto na nakasilid sa mga banga at kaban. Ay, oo. Kalma lang kayo, mga mahal ko. Wika pa ni Santiago habang nililimas niya ang mga alahas sa kaban. Dumako pa siya sa banga at dito napansin niya ang maliit na mga diamante. Napangiti si Santiago at sobrang tuwa. Pinanghilamos niya ito sa muka bago nilagay sa malaking supot ang mga diamante. Subalit nang magawi si Santiago kay Agassi ay umagaw sa pansin niya ang malaking hiyas sa dibdib na mummified na katawan. Nangislap ang mga matang kawatan ni Santiago. Hinugot niya ang patalim niya sa tagiliran at tinanggal sa dibdib ang kulay asul na hiyas. Gumuhit muli ang ngiti kay Santiago nang mahawakan niya ng buo ang hiyas. Ngunit nagtaka siya nang isang usok ang lumabas sa hiyas. Lumutang ito sa hangin at kumalat sa kanyang katawan hanggang sa pumasok sa mga butas ng ilong. Mabilis na nangisay ang katawan ni Santiago at napapikit siya nang makapasok na ang kaluluwa ni Agassi sa kanya. Sa pagdilat ng mga mata ni Santiago ay kapansin-pansin ang pangingitim ng kanyang mga mata. Gumuhit ang mga ugat sa gilid ng kanyang mga pilik mata at nabitawan niya ang hiyas sa matinding kapangyarihan na bumalot sa kanyang katawan. At mula naman sa lupa ay makikita na tila nagbago ang itsura ng hiyas. Nawalan ito ng kulay na parang naging normal na lang ito na bato. Isang nakakatakot na huni ang umalingaw-ngaw sa buong kaharian na nagpagising naman kay Javier. Bumangon agad ito sa kama at dali-daling ginising ang tiyuhin. Ilang sandali ang makalipas, makikitang nasa loob na ng silid-himlayan ang magtiyuhin kasama si Jericho. Sinuring maigi ni Jericho ang buong paligid at napansin niyang nawawala ang malaking hiyas sa dibdib ni Agassi. Napatingin ito kay Mang Rigor bago binaling ang tingin kay Javier. Patunugin ng kampana. Kalmadong utos ni Jericho. Lumabas na siya sa silid at sumunod naman si Javier sa kanya, subalit tinawag ito ng tiyuhin matapos mapulot ang hiyas sa lupa. Javier! Ani ni Mang Rigor at ipinakita ang hiyas sa pamangkin. Kung sino man ang gumawa nito ay tiyak na nakakuha ng higit pa sa kanilang napagkasunduan. Hindi ko maintindihan kung paano sila nakapasok. Hindi man lang pinwersa ang pinto. Sabay turo ni Javier sa pintuan. Siguradong gumamit sila ng susi. Saad ni Mang Rigor. Pero nasa kamay lang naman ni Jericho ang mga susi eh.
Wika ni Javier. Saan niya ito'y tinatago? Tanong naman ni Mang Rigor. Sa kanyang sinturon kasama ang iba pa. Tugon ni Javier. Kailan ba niya ito'y tinatago? Tanong muli ni Mang Rigor. Kapag siya ay matutulog na, nilalagay niya yun sa cabinet sa tabi ng kama niya. Sagot ni Javier. Kung gayon, sino ang madalas na pumasok sa kanyang silid? Tanong pa ng matanda. Ako lang at si Santiago. Bakas ang gulat ni Javier sa muka. Hindi niya akalaing maiisan sila ng ungas na lalaking si Santiago. Kaya naman todo ang galit na nararamdaman ni Javier. Pihadong maghahalo na ang tubig at mantika kapag nagkita na silang muli. Kinabukasan, sinumbong kaagad ni Javier kay Jericho ang tunay na pagkatao ni Santiago, kung sino ito at kung anong motibo nito sa pagpasok sa palasyo. Nakaupo lang sa desk si Jericho nang pumasok si Javier. Sinapian si Santiago ng masamang espiritu. Panimula ni Javier. Ano ka mo? Di kaagad naniwala si Jericho. Sinubukan niyang nakawin ng hiyas, ngunit ito ay hindi isang hiyas. Ito ay isang kaluluwa ng isang sinaunang mangkukulam, si Agassi. Pahayag ni Javier. Javier, nakainom ka na ba ng gatas? Saad ni Jericho na medyo natatawa. Pakiusap! Makinig ka naman sa akin! Nasa matinding panganib na ngayon ng Terra Veda. Ginagamit ni Agassi ang katawan ni Santiago para maghiganti. Lintaya ni Javier. Pero tila nagbingi-bingihan lang si Jericho at di man lang pinapansin ang mga sinasabi ni Javier. Kaya madalas, naiinis si Javier sa ugali ng prinsipe. Ang kalokohang ito ay hindi makakatulong sa iyong panatilihin ng maayos ang iyong trabaho. Napatayo si Jericho. Hindi ka nakikinig sa akin! Tumaas na ang boses ni Javier, bunsod ng inis. Nakuha mo pang sumigaw, ha? Santiago! Maaari mo bang iatid palabas si Javier? Ani ni Jericho. Napatingin sa likuran si Javier at nakita niyang nakangisi lang sa kanya si Santiago. Nagbaw lang si Santiago kay Jericho. Subalit kinagulat ni Jericho nang sunggaban ni Javier si Santiago at sinakal ito sa leeg. Ah! Napasigaw si Santiago nang sabay silang bumagsak sa sahig ni Javier. Nilayo ni Santiago ang mukha ni Javier subalit hinawakan din ito sa mukha ng binatang galit. Javier! Sigaw ni Jericho pero hindi natinag si Javier. Nais talaga niyang bugbugin si Santiago. Ah! Napasigaw si Javier nang sipain siya sa tuhod ni Santiago. Napaatras si Javier habang nakahawak sa nananakit na tuhod. Lumapit si Jericho upang awatin ang dalawa, ngunit sumugod bigla si Javier habang hindi pa nakakabangon si Santiago. Hinawakan niya ang mga kamay ng lalaki pero tinuhod siya nito at napatambling si Javier patungo kay Jericho. Umikot ng ilang ulit si Javier at sumabit ang mga binti niya sa balikat ni Jericho at pareho silang bumagsak. Nadaganan ni Javier si Jericho. Ah! Buwisit ka talaga, Javier! Galit na sigaw ng prinsipe pero sa halip na humingi ng tawad, sumugod muli si Javier kay Santiago. Sa takot ni Santiago ay gumapang ito papasok sa ilalim ng kama at lumusot sa kabilang bahagi. Sinundan naman ito ni Javier at sinubukang abutin ng mga paa ng lalaki. Tumayo naman si Jericho at sinundan niya ang dalawang nagbabardagulan. Ngunit hindi niya naabutan si Javier. Mabilis itong nakalusot sa ilalim ng kama. Umikot na lang si Jericho sa kabilang bahagi at dito niya inabangan si Javier. Pagdungaw ng kalahating katawan ni Javier ay mabilis niyang sinunggaban ito upang awatin ang panunugod kay Santiago. Hinawakan niya ito sa mga kamay, pinatayo sabay kinaladkad palabas sa kanyang silid. Masyado ka nang sumusobra sa pagkakataong ito, Javier.
Maaari ka munang gumugol ng ilang araw sa pagpapalamig sa selda. Mga kawal! Sigaw ni Jericho. Mabilis na pumasok ang dalawang gwardya at binitbit nila si Javier patungo sa ilalim ng kastilyo. Itinapon nilang parang basura si Javier sa selda. Sinara ng isang gwardya ang pinto. Tumayo naman agad si Javier at kumapit sa mga rehas. Wawasakin niya ang Terraveda! Malakas na sigaw ni Javier, subalit hindi siya pinakinggan ng mga kawal. Pagsapit ng gabi, maririnig ang huni ng uwak sa buong palasyo. At sa bandang drawbridge, makikita nakatayo sa battlement si Santiago ng mag-isa. Nakabihis ito ng itim na wardrobe habang nakatutok ang paningin sa mga estatwang nakadisplay sa mga tuktok ng tore at kastilyo. Maya-maya pa ay biglang umusal ng sagradong dasal si Santiago. Umihip ang malakas na hangin at nabalot ng makapal na hamog ang paligid. Dahil dito, ang bawat estatwa sa paligid ay nagsimulang gumalaw at nagkaroon ng buhay. Napangiti si Santiago. Samantala, sa may palengke, kasalukuyang nagliligpit ng mga paninda ang karamihang tindero. Mula naman sa kalye, makikita ang isang dalaga na naglalakad pa uwi sa kanilang bahay nang mapansin ng isang nilalang na lumilipad at umiikot sa ibabaw ng tore. Napahinto sa gulat ang dalaga at nabitawan ang dala niyang basket sa takot. Sa main square naman, kasalukuyang kinakarga ng matandang lalaki ang mga paninda niya sa kariton nang maispatan ng isang nilalang na nakatapak sa ibabaw ng balkonahe. Napatigalgal siya sa nakita at halos hindi siya makakilos sa kinatatayuan. Animoy naging tuod ang matandang lalaki sa sobrang takot at hindi man lang ito makasigaw para humingi ng saklolo. Samantala, pauwi na rin sa bahay si Michelle nang masilayan din ng kanyang mga mata ang isang malaking nilalang na lumilipad sa ere. Lumapag ito sa lupa at hinarangan si Michelle. Nanlilisik ang mga mata ng nilalang habang nakatingin sa dalaga na nasa state of shock pa. Sigaw ng dalaga at napakaripas ng takbo pabalik sa palasyo. Sa loob ng Council Chamber of Doom, pinagpulungan agad ng mag-ama ang kaganapan sa labas. Ang mga halimaw na bigla na lang nagpakita at nanggugulo sa loob ng Terraveda. Hindi ko alam kung anong mga nilalang na ito at kung saan ito nanggaling. Wika ng hari. Mayroong higit isa, ama. Nagkaroon kami ng ilang mga ulat. Inatake nila ang palengke at ibang bayan. Ang mga tao ay lumabas na sa lungsod sa takot na malapan ng mga halimaw na ito. Salaysay naman ni Jericho. Pwes, huliin mo sila at patayin. Maotoridad na utos ni Haring Argo. Masusunod po, ama. Sabay nagbaw at lumabas ng palasyo si Jericho upang tipunin ang mga kabalyero sa square. Kasunod nito, pumasok sa loob ng konseho si Mang Rigor. Nakita mo na ba ang nangyayari? Tanong ni Haring Argo. Nagulat ito nang biglang yumanig ang buong silid. Ito ay gaya ng babala ko sa inyo, kamahalan. Sagot ni Mang Rigor. Malamang hindi ito si Agassi. Anang ng hari. Ito ang simula ng kanyang pag-iiganti. Bumangon siya mula sa libingan. Wika ng matanda at napatingin sa ere nang magsimulang magsibagsakan ang maliliit na tipak na bato mula sa kisame. Napatakip naman ng ulo si Haring Argo at umiwas. Pwes, ibalik natin siya sa impyerno. Matigas na sabi ni Haring Argo. Hindi mo naiintindihan, kamahalan. Hindi mo maaaring patayin ang isang taong sumakop na sa pagiging mortalidad. Saad ni Mang Rigor. Napatingin ng makahulugan ng hari. Huwag mo sabihin sa akin kung anong hindi maaaring gawin. Ang kaharian ay hindi babagsak sa isang hamak na mangkukulam lang habang ako ang hari.
Sarcastic na sabi ni Haring Argo. Hindi na sumagot pa si Mang Rigor nang bumagsak ang isang kalasag na nakasabit sa may dingding. Nagkatinginan tuloy sina Haring Argo at Mang Rigor. Gayunpaman, hinayaan na lang din ni Mang Rigor ang hari sa mga hakbang na gagawin at maghihintay na lang sa tabi kung matatapos ba ang kinakaharap nilang suliranin ngayon. Napatakbo sa bintana si Jericho kasama ang dalawang kabalyero. Mula sa labas ay kita niya ang paghahasik ng lagim ng isang halimaw habang inaatake ang isang ali na gumagapang paatras. At mula sa ibabaw ng bintana ay biglang napayuko si Jericho nang dumaan ng isang malaking nilalang. Napahugot ng espada si Jericho at sinenyasan ng dalawa niyang tauhan na bumaba ng kastilyo upang sagapin ng mga tao sa labas. Samantala, sa loob naman ng selda ay dinig na dinig din ni Javier ang sigawan ng mga tao sa labas at ang ungol ng mga halimaw. Napasilip siya sa bintana at kita niya ang dalawang halimaw na lumilipad at nagpapaikot-ikot lang sa ere. Kumarap si Javier sa rehas at mabilis na umusal ng spell. Nagliwanag ang mga mata niya. Gamit ang kapangyarihan ay winasak niya ang pinto sa isang kisap mata lang. Kumalat bigla ang usok. Bzzzt! Tumalsik ang pinto sa pader at malayang lumabas si Javier sa selda. Sa kabilang dako naman, natipon na ni Jericho ang lahat ng mga kabalyero niya sa square. Nakaposisyon sila ng triangle defense at ginawa muli ang pattern katulad ng ginawa nila sa pagpigil sa Aguileon. "Sabay-sabay tayo!" sigaw ni Jericho. Gamit ang mga espada ay tinutukan nila ang nilalang na mukhang paniki. Nilapitan nila ito ng dahan-dahan habang sama-sama silang nakakubli sa kanilang mga kalasag. Umungol ang halimaw. Halos hindi magkamayaw naman sa pagkukumahog sina Michelle at Mang Rigor sa pag-agapay sa mga taong sugatan habang dinadala sa temporary ward ng palasyo. Kabilaan ng mga taong dinadala sa loob pero kulang na kulang pa sila ng mga kagamitan para i-assess nito ang mga taong sugatan. Kailangan natin ng mas maraming benda, Michelle. Utos ni Mang Rigor. Biglang pumasok sa loob si Raya at napansin niya ang matanda. "Hindi ka dapat nandito," wika ni Mang Rigor. "Ito talaga ang dapat kong gawin," sagot naman ni Raya. "Kailangan mo ng pahinga, Raya," tutol ni Mang Rigor. Sa halip na makinig, lumapit si Raya sa isang pasyente at sinuri ang pinsala nito sa katawan. "At malamang malaki rin ang maitutulong ko rito kaysa magpahinga na lang," wika ni Raya. Napailing na lang si Mang Rigor at hinayaan na lang ang prinsesa sa pag-agapay sa kanila. Total naman, hindi din nila kakayaning dalawa ni Michelle na asikasuhin ang mga pasyente na sila lang. Lalo't patuloy sa pagdagsa ang mga tao sa loob ng ward. Sa main square, makikita naman ng mga kabalyero na nakahandusay sa lupa. At sa gitna ng mga kabalyero ay nakatayong mag-isa si Jericho at patuloy na nilalabanan ng halimaw na sumira sa depensa nila. Sobrang lakas nito at isang hampas lang ng braso ay bagsak agad ang mga magigiting na kabalyero. Napahiyaw ang nilalang nang hambalusin ito ni Jericho sa leeg. Napaatras ng ilang dipa ang halimaw sabay sugod at kinalmot sa katawan ng prinsipe. Nakaiwas si Jericho, subalit hindi niya napaghandaan ang malaking braso ng halimaw na lumipad sa kanya. Naiharang pa ni Jericho ang kalasag, subalit dahil sa impact ay nauntog ang ulo niya sa likod ng kalasag. "Ba!" Nahilo ng husto si Jericho at bumagsak siya sa lupa. Binuka ng nilalang ang malalapad na mga pakpak at umangat saka umikot sa ere. Umatake itong pabulusong kay Jericho na nakahandang sagpangin ng prinsipe.
Subalit isang matigas na bagay ang biglang humampas sa likod ng nilalang at napahiyaw ito sa sakit. Lumipad ito palayo kay Jericho at tumapak sa ibabaw ng tore. Michelle! Gulat ni Jericho at tumayo ito. Kamahalan! Sambit lang ni Michelle. Ang nilalang na iyon ay maaari kang patayin. Bakit ka nandito? Sermon pa ni Jericho, imbis na magpasalamat kay Michelle. Subalit napansin ni Michelle ang muling pagsugod ng nilalang at inatake si Jericho mula sa likuran. Ah! Sabay bumagsak ang dalawa at nadaganan ni Michelle si Jericho. At maaari din ako makatulong. Pasensya na po, kamahalan. Naiilang na wika ng dalaga at lumayo ito kay Jericho. Hindi. Ang totoo ay natutuwa ako sa ginawa mo. Sabay tayo ni Jericho na nakangiti. Inakay kaagad ni Michelle si Jericho patungo sa ward at pagdating nila sa loob ay pinaupo niya ang prinsipe sa bakanting stretcher. Ipapakuha kita ng gamot para matigil ang pagdudugo. Wika ni Michelle. Michelle, may gusto akong sabihin. Basta. Palagi mo akong pinapahanga. Nahihiyang sabi ni Jericho. Namula naman ang dalaga. Iyon lang ba, kamahalan? Tumalikod na si Michelle upang kumuha ng gamot pero tinawag siyang muli ng prinsipe. Maraming salamat. Nakangiting sabi ni Jericho. Napangiti rin si Michelle. Maya-maya pa ay biglang pumasok sa ward si Haring Argo at naabutan itong sugatan ng anak habang ginagamot ni Michelle. Jericho! Pag-aalala ng hari at lumapit. Wala lang ito, ama. Wika ni Jericho. Napalayas niyo na ba ang mga nilalang? Tanong ni Haring Argo. Sakop nila ang bayan. Ang palengke ay unti-unti nang nawawasak. Sagot ni Jericho. Ilan ang patay? Seryosong tanong ng hari. Masyadong marami para mabilang. Tugon ng prinsipe. Pinasara ko na ang mga tarangkahan. Pahayag ni Haring Argo. Hindi mo dapat gawin yan. Ani ni Jericho. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong protektahan ng mga taong may pagkakataong mabuhay. Kung hindi, babagsak tayong lahat. Paliwanag ng hari. Biglang tumayo si Jericho. Saan ka pupunta? Tanong ng hari. May mga tao pang naipit sa labas. Sagot ni Jericho. Pinagbabawalan kitang lumabas. Pigil ni Haring Argo. Subalit masyadong matigas si Jericho at hindi niya pinakinggan ng ama. Hindi ko sila iiwan para mamatay doon. Sabi ni Jericho. Hinawakan siya sa balikat ng ama. Ito'y pagpapakamatay lang. Mataas na boses ng hari. Pwes, mayroon akong tungkulin sa Terabeda at sa sarili ko. Matigas na sabi ni Jericho at lumabas ito kasama ng kanyang mga kabalyero. Matapos nito, lumitaw naman si Javier sa may upstairs at kita niya si Mang Rigor na inaasikaso ang isang aling sugatan. Nagpunta ang tiyuhin sa may gilid ng ward at binuhos sa maliit na palanggana ang bendang nabalutan na ng dugo ng pasyente. Dito na rin bumaba si Javier sa hagdan upang kausapin ng malapitan ang tiyuhin. Dumikit siya sa may gilid ng pader at tinawag niya ang tiyuhin. Tiyo! Mahinang sabi ni Javier. Anong ginagawa mo dito? Gulat ng matanda. Kailangan kong tulungan si Jericho. Wika ni Javier. Lumapit sa kanya ang tiyuhin. Javier, makinig ka. Ang kapangyarihan ni Agassi ay higit na malakas kaysa sayo. Pag-aalala ni Mang Rigor. Wala akong pakialam. Sagot ni Javier. At hindi man lang nakitaan ng takot sa mukha. Ngunit si Agassi ay walang kamatayan at ikaw meron. Sakaling makaharap mo siya, dudurugin ka lang niya.
Pagtutol ni Mang Rigor. Pero alam kong may paraan pa, saad ni Javier. Mayroon lamang isang nilalang ang alam ko makakatulong sa atin. Lintaya ni Mang Rigor. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka ng binata at seryosong tumitig sa mga mata ng tiyuhin. Ang dakilang dragon. Anang ng manggagamot. Kilala mo siya? Binibisita ko siya dati. Pahayag ni Javier. Pero halatang di nagulat pa si Mang Rigor. Oo, Javier. Siyempre alam ko. Isa kang nilalang ng mahika. Tulad niya. Umaasa ako na matutulungan ka niya. Wika ni Mang Rigor. Wala siyang tinutulungan kundi ang sarili lang niya. Sambit naman ni Javier. Para sa kapakanan ni Jericho, kailangan mo siyang puntahan ngayon. Ani ni Mang Rigor. Hindi ko kaya. Tanggi ni Javier. Wala na tayong ibang paraan. Sabi naman ni Mang Rigor. Kaya wala nang nagawa ang binata kundi puntahan si Gamora sa kuweba nito. Samantala, kasama naman ni Jericho ang mga kabalyero niya at nanlumo sila sa kanilang nadatnan. Wala na silang naabutang buhay sa mga tao na naipit sa may drawbridge mula nang ipasara iyon ng hari. Di mabilang na tao ang nakahandusay sa sahig na animoy tinambangan at minasakir ng mga rebelde. Tignan niyo kung may nakaligtas pa! Wika ni Jericho sa mga tauhan. Nagsikalat ang mga ito para suriin ang mga biktima ng mga nilalang na umaatake. Maya-maya pa, habang kumikilos sa mga kabalyero ay bigla na lang silang ginulat ng isang mahabang ungol mula sa ere. Napatingala kaagad sina Jericho at dito natanaw nila ang isang halimaw na mukhang paniki at paikot-ikot sa ibabaw nila. Mabilis itong lumapag sa lupa na galit ang itsura. Malakas na ungol ng nilalang. Nagtipon-tipon naman ang mga kabalyero at gumawa sila ng formation. Lapit kayo sa akin! Sigaw ni Jericho at pinalibutan siya ng kanyang mga tauhan. Sa kabilang dako, makikita naman si Javier na mabilis na tumatakbo patungo sa tunnel, dala ang isang sulong. Pinasok niya ng mag-isa ang kuweba at pagdating niya sa may bangin ay tinawag niya kaagad si Gamora. Naandiyan ka ba? Ani ni Javier. Walang sumasagot sa kanya. Sumigaw si Javier at nag-echo ang boses niya sa kasulok-sulukan ng kuweba. Ngunit wala pa ring sumasagot. Pakiusap! Kailangan ko ng tulong mo! Pagmamakaawa ni Javier. Di ba sinabi mo sa akin na hindi na kita makikita pa? Wika ni Gamora. Lumitaw ito mula sa ere at lumapag sa dambuhalang bato. Hindi ako naparito para sa sarili ko. Nandito ako para kay Jericho. Sagot ni Javier. Ang landas ni Jericho ay nasa iyo. Nilinaw mo na, hindi ka sumasabay sa akin. Kinamumuhian mo ako. Ani ni Gamora. Alam kong hindi mo gusto magtagumpay si Agassi. Hindi ka masama gaya niya. Saad ni Javier. Kahit papaano ay alam ni Agassi kung saan ang kanyang katapatan. At ito'y taliwas sa ipinapakita at ginagawa mo. Sambit ni Gamora. Kung gayon, hahayaan mong mawasak ang Terabeda? Tanong ni Javier. Hindi ko sinabi yan. Sagot ni Gamora. Tutulungan mo ako? Sabi ni Javier. Para matalo si Agassi, kakailanganin mo ng dasal na mas malakas pa kesa sa anumang alam mo. Pahayag ni Gamora. Pakiusap,
Kailangan kong subukan. Pakiusap ni Javier. Napakahusay. Pero kailangan mo kong bigyan ng kapalit. Kondisyon ni Gamora. Ano? Medyo kinakabahan si Javier. Simple lang naman ang aking hiling. Saad ni Gamora. Sabihin mo na sa akin, nauubusan na ako ng oras. Apuradong sabi ni Javier. Isang pangako. Tugon ni Gamora. Isang pangako. Pagtataka ni Javier. Na balang araw ay papakawalan mo ako. Turan ni Gamora. Kung papakawalan kita, anong gagawin mo? Seryosong tanong ni Javier. Hindi mo na yun kailangan malaman pa. Ani ni Gamora. Wala akong tiwala sa'yo. Sarkastikong sabi ni Javier. Gayunpaman, kailangan mong mangako. Kung hindi, babagsak ng tuluyan ang kaharian. Wika ni Gamora. Saglit na napaisip naman si Javier at di nga nagtagal ay nakapagdesisyon din ito kaagad. Nangangako ako. Ngayon, pakiusap. Bigyan mo ko ng dasal na kailangan ko. Sabi ni Javier. Ipikit mo ang iyong mga mata at buksan ng iyong isipan. Ilang tao na ang nabigyan ng ganitong kaalaman. Gamitin mo ito ng matalino. Turan ni Gamora. Gagawin ko. Sagot naman ni Javier at ipinikit niya ang mga mata. Tumayo naman si Gamora at hiningahan si Javier na animoy binigyan ng isang kaluluwa. Bumalot sa buong katawan ng binata ang isang puting usok at inabsorb iyon ng kanyang isipan. Sa pagdilat ni Javier ng mga mata ay naghalo ang kulay puti at dilaw na iris niya at nakaramdam siya ng malakas na puwersa sa kanyang katawan. Nakapangako ka na, batang mangtatawas, at balang araw, tutuparin mo ang iyong pangako. Huling wika ni Gamora. Lumabas na sa kuweba si Javier at pinuntahan si Jericho na kasalukuyang sinasagupa ang halimaw sa may drawbridge. Dahan-dahang lumapit ang halimaw sa kanila at napapaatras ang grupo ni na Jericho. At di sa inaasahan, isang halimaw ang biglang dumating at biglang dinangit ang isa sa mga kabalyero na nakapwesto sa gitna nila. Ah! Sigaw ng kabalyero nang tangayin ito patungo sa taas at kinain ng buhay sa ere. Dahil dito, hindi nila napansin na nakalapit na pala kay Jericho ang halimaw na mukhang paniki at tinaas ang mahabang braso nito. Napansin ito ng isang kabalyero. Jericho! Sigaw ng kabalyero. Napalingon kaagad sa likuran si Jericho pero huli na ang lahat. Malakas siyang hinataw ng kamay ng halimaw at tumilapon si Jericho ng ilang metro. Jericho! Jericho! Sigaw ng kabalyero, subalit walang response mula kay Jericho. Atras! Atras! Magpangkat muli sa plaza! Wika ng kabalyero sa kanyang mga kasamahan. Tumakbo sila paatras, patungo sa may plaza. Nagtipon-tipon sila sa gitna at binantayan ng paligid at nakiramdam sa ingay ng hangin. Jericho! 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 Tawag muli ng kabalyero kay Jericho. Maya-maya pa ay nakita nilang lumitaw si Jericho sa may tarangkahan. At natuwa sila dahil ligtas ito at hindi napahamak. Humarap ito sa kanila.
Subalit biglang sumulpot muli ang nilalang na tumangay sa kanilang kasamahan at hinarangan ang daanan ni Jericho. Iligtas niyo ang inyong mga sarili! Utos ko yan! Sigaw ni Jericho. Tumango ang mga tauhan niya. Atras! Atras! Sabi ng kabalyero at sabay-sabay silang umatras. At naiwan si Jericho habang mag-isang sinagupa ang halimaw sa plaza. Dumiretso kaagad ang mga kabalyero papunta sa temporary ward at dito sinalubong sila ng hari na may labis na pangamba sa muka. Isara niyo ang pinto! Wika ng kabalyero sa mga gwardya. Lumapit sa kanila ang hari. Nasaan si Jericho? Nasaan siya? Hindi niyo siya pwedeng iwan sa labas. Mamamatay siya! Galit na wika ni Haring Argo. Sinubukan niyang lumapit sa pintuan subalit pinigilan siya ng kabalyero na si Arman. Hindi ka pwedeng lumabas, kamahalan. Kapag binuksan mo ang pinto na yan, mamamatay ka. Mamamatay tayong lahat. Wika ni Arman. Di nakareact si Haring Argo. Hindi! Maluhaluhang sigaw ng hari. Subalit napahinto rin ito sa pagpumimiglas ng biglang yumanig ang buong kastilyo kung saan sila nagtatago. Nagbagsakan ng mga kalasag at palakol na nakadikit sa mga pader at nataranta ang mga tao sa loob. Nagsimulang magsiiyakan ng iba at nabalot ng takot ang marami. Sinundan pa ito ng ilang pagyanig na sumira sa mga kisame at dingding. Nagkaroon din ng ilang bitak ang mga pader sa malakas na pag-uga ng kastilyo. Ramdam na ramdam nila na nasa bubungan lang ang mga nilalang at naghihintay lang ng pagkakataon na makapangbiktima muli. Samantala, nakarating na rin sa main square si Javier at mula sa plaza ay natanaw niya si Jericho na nakabulagta sa gitna. Walang malay at ito'y duguan. Nag-alala agad si Javier. Lalapitan na niya sana ang prinsipe nang isang halimaw ang biglang lumitaw at mabilis itong bumulusong patungo kay Jericho. Kumilos naman si Javier at sa mabilis niyang pag-usal, nanilaw agad ang kanyang mga mata. Binaril niya ng malayuan ang halimaw. Mabilis itong sumabog sa ere bago mahulog at nagkalat ang mga laman loob nito at labsak na dugo sa lupa. Gutay-gutay na katawan ng halimaw. Kasunod nito, lumapit agad si Javier kay Jericho at sinuri niya ang lagay ng prinsipe. Humihinga pa rin ito pero wala nga lang malay sa ngayon. Bubuhatin na niya sana si Jericho pero napahinto siya nang biglang sumulpot sa mahamog na bahagi si Santiago. Sinong maniniwala na ikaw ay isang salamangkero at isang makapangyarihang nilalang din? Wika ni Agassi sa pamamagitan ng katauhan ni Santiago. Hindi ko hahayaang saktan mo siya! Galit na sigaw ni Javier. At pipigilan mo ko? Sarcastic na boses ni Agassi. Tumayo si Javier at lumapit ng ilang dipa kay Agassi. Tiningnan niya ng nakamamatay na tingin ang mangkukulam. Pipigilan kita! Matapang na sagot ni Javier. Hindi siya karapat-dapat sa katapatan mo. Tinatrato ka lang niyang parang basura. Panguuto ni Agassi. Hindi totoo yan! Tugon ni Javier. Tinalikuran kanya ng walang pag-aalinlangan. Wika ni Agassi. Hindi na mahalaga yun. Ani ni Javier. Ngunit napakasakit ng kapalaran mo. Hindi ka masyadong pinapansin. At sa lahat ng oras ay hindi nila alam na ikaw ang kailangan nila dahil meron kang gantong kapangyarihan. Saad ni Agassi. Ganun naman dapat eh. Tugon ni Javier. Ganun ba dapat? Bata ka pa, Javier. Tignan mo ang sarili mo.
Hindi mo pa natutuklasan ang iyong tunay na kapangyarihan. Kaya kitang tulungan. Mag-isip ka, Javier, upang pahalagahan ng mundo ang iyong kadakilaan at para makilala ka ni Jericho kung ano ka. Mabulaklak na salita ni Agassi. Hindi mangyayari yan. Pabalang na sagot ni Javier. Maaari, pero kung sasamahan mo ko, tayong dalawang mamumuno sa lupaing ito. Si Jericho ay manginginig sa iyong boses at siya ay luluhod sa iyong paanan. Kalmado si Agassi. Ayoko niyan! Tanggi naman ni Javier. Tapos ano? Mas gugustuhin mong maging utusan na lang? Patanong na sabi ni Agassi. Mas mabuting maglingkod sa isang mabuting tao kaysa makasama ang isang masamang tao. Makahulugang sagot ni Javier. Pwes, kung hindi ka sasama sa akin, ako'y magiging ikaw. At ang iyong kapangyarihan ang aking gagamitin sa pagwasak ng lugar na ito. Wika ni Agassi. Mabilis na nangisay ang katawan nito na animoy nagkukumbulsyon. Dahan-dahan itong napaluhod hanggang bumagsak sa lupa habang nakatutok ang mga daliri kay Javier. Mula sa bibig ni Santiago ay kitang-kita ni Javier ang isang asul na usok na dumaloy palabas at gumapang patungo sa kanya. Hindi nakagalaw si Javier nang kumapit sa mga binti niya ang usok at dahan-dahang umakyat patungo sa bibig at ilong niya. Subalit bago pa tuluyang makapasok sa kanya ang kaluluwa ni Agassi, ay inusal na kaagad niya ang makapangyarihang dasal na ipinagkaloob ni Gamora. Bumagsak si Javier sa lupa. Nagsimulang manginig ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay bumuka at nangitim. Makaraan ng ilang minuto, lumabas si Mang Rigor sa ward para alamin ang nangyayari sa labas. Naglakad ito ng dahan-dahan sa may square at kita niya ang tambak na mga bangkay sa daan at mga laman loob ng halimaw na nakakalat lang sa paligid. Javier! Nakita ni Mang Rigor si Javier na lumitaw mula sa hamog. Medyo kinabahan si Mang Rigor dahil seryosong-seryoso siyang tiningnan ng pamangkin. Nang makarating si Javier sa harapan niya, gumiti ito at tinaas ang hugis pusong hiyas habang nakakulong sa loob ang kaluluwa ni Agassi. Nakahinga ng maluwag ang matandang manggagamot. Magaling iyo! Lumapit si Mang Rigor at napayakap siya sa pamangkin sa labis na tuwa. Sa wakas, nagawa ring talunin ni Javier ang makapangyarihang mangkukulam na si Agassi at naikulong na muli ang kaluluwa nito sa hiyas. Dahil dito, maibabalik na muli ang sigla ng kaharian at susubukan nilang bumangon mula sa pagkakalugmok sa mga halimaw. Kinabukasan, ipinatawag kaagad ng hari si Mang Rigor sa Council Chamber of Doom upang formal itong pasalamatan sa mga naiambag niya sa taong bayan sa kabila ng nangyari kagabi. Nakatayo si Mang Rigor sa harapan ng hari habang ito'y nakatayo sa likod ng trono at seryosong nakatitig sa kanya. Dapat nating matutunan ang ating mga aral mula sa kakilakilabot na pangyayaring ito, Rigor. Wika ni Haring Argo. Mukhang tama po kayo, kamahalan. Magalang na sabi ni Mang Rigor. Pinatunayan nila ng walang pag-aalinlangan na tama ako. Ang mahika ay masama. Ito ang ating pinakamalaking banta. Hindi dapat ako nagpakakampante, Rigor. Saan ng hari at lumapit ito kay Mang Rigor. Hindi ko sinasabi yan, kamahalan. Wala ka namang pagkukulang. Sagot ni Mang Rigor. Dapat nating baguhin ang ating mga pagsisikap. Dapat nating tiyakin na ang lahat ng mga mangkukulam at ang kanilang mga tagasunod ay mabubura sa kahariang ito. Matigas na sabi ni Haring Argo. Napalunok tuloy ng laway si Mang Rigor.
Mukhang pursigido pa rin ng hari sa pagpuksa sa mga mangkukulam na naninirahan sa Terraveda at sa iba pang kalapit na bayan. Siyempre, kamahalan. Sagot ni Mang Rigor. Pagkatapos nito ay tahimik na lumabas ng silid ang matandang manggagamo at umupo naman sa pinakadulo ng mesa si Haring Argo. Medyo nakakahinga na ito ng maluwag dahil maayos na ang lagay ng kanyang anak na si Jericho. Madaling umupa ang mga sugat at mga paa nito sa katawan dahil sa maayos na pag-aasikaso sa kanya ni Michelle. Pagdating sa bahay ni Mang Rigor, dumiretso agad ito sa kusina upang makapagluto ng almusal. Ilang minuto ang makaraan, sinasandok na ni Mang Rigor sa maliit na mangkok ang lugaw na niluto niya para sa agahan nila ng pamangkin. Nakaupo lang din si Javier sa mesa habang hinihintay ang mainit na lugaw na inihahanda ng tiyuhin. Alam mo, wala kang makukuhang pasasalamat, Javier. Wika ni Mang Rigor. Alam ko naman po yun. Hindi ako ganap na tanga para hindi yun maintindihan, tiyo. Sagot ni Javier. Ayan ka na naman. Di bali na. Eto, kunin mo. Kahit di yan masarap, karapatan mo yan para sa maliit na gantimpala. Lumapit si Mang Rigor kay Javier at nilapag niya sa mesa ang mangkok ng lugaw. Napangiti lang si Javier. Maya-maya pa ay napalingon ng magtiyuhin ng kumalabog sa pinto ang sunod-sunod na mga katok. Bukas ang pinto kaya pumasok na sa loob ng bahay si Jericho. Nakabenda ang katawan at may maliit na pasa sa noo. Naglakad si Jericho papunta sa mesa habang bitbit ang isang sako. Tiningnan ni Jericho ang pagkain ni Javier. Pumunta ako rito para makita ka, Javier. Pero di ko pa rin nakakalimutan ang mga sinabi ni Santiago tungkol sa mga naiwan mong gawain. Mga bastos na paraan o nang minsang tinawag mo kong ungas. Ngunit kailangan kong aminin na may ilang katotohanan ng iyong akusasyon laban kay Santiago. Nahihiya si Jericho. Ang ibig sabihin ba nito, inaamin mong tama talaga ako? Ani ni Javier. Huminga ng malalim si Jericho. Hindi eksakto. Hindi. Saka magiging abala na ako sa pagsasanay sa mga kabalyero at walang maglilinis ng aking baluti. Binuhos ni Jericho ang laman ng bag sa mesa at tumambad kina Javier ang buong body armor ng prinsipe. Lahat yan? Napabusangot si Javier. Oo. Masungit na tugon ni Jericho, sabay talikod at tahimik na lumabas ng bahay. Tumingin si Javier sa tiyuhin at nilapit ni Mang Rigor ang sarili kay Javier. Ungas talaga. Natawa na lang si Javier sa biro ng tiyuhin. Sa susunod na kabanata, malalaman ni Prinsipe Jericho na sadyang hinahayaan siya ng kanyang mga kabalyero na manalo sa jousting practice dahil sa royal status niya. Kaya naniniwala siya na mapapatunayan lang niya ang kanyang sarili sa isang jousting tournament kung hindi alam ng kanyang mga kalaban ang kanyang tunay na pagkatao. Nang magtago siya upang makipagkumpetensya bilang isang hindi kilalang kabalyero, dumating ang isang mersenaryo sa Terraveda upang patayin ng prinsipe mula sa atas ng mortal na kaaway.